Live report. Yes, katropang Chris, katropang munting magandang araw sa ating tagapakinig, tagapanood. Nandito nga tayo ngayon sa Nanggapan o sa opisina ng City Engineering Office upang makapanayam naman natin si Engineer Wenceslao Araw ukol nga dito sa mga issue sa mga infrastructure dito sa lungsod ng Tuguegarao. At kahapon nga, katropang Chris, ay bumisita si Punong Barangay Felix Tagyama sa Nanggapan. At meron nga silang pagpupulong kasama rin si Engineer Wenceslao Araw, si Barangay First Office, ukol nga dito sa issue sa pagpapatayo ng infrastructure sa kanilang barangay na walang building permit. Sir, Engineer, magandang araw po muna. At inyo po muna siguro pagbati sa ating tagapanood at sa ating dalawang angkor, si Katropang Chris at Katropang Bundina. Magandang umaga sa ating lahat at sa ng tagapakinig ng XFM. Opo. At lalong na sa ating katropang Munding at si katropang Chris at tulad kagaya din sa iyo, katropa. Yeah. Ayan. Engineer, ito nga po nabanggit natin kahapon na meron po tayong sinagawang pagpupulong kasama po ng City Legal Office, Barangay First Office, na kasama po si punong barangay natin nabanggit si Kapitan Felix Tagyama. Pwede po ba natin maibahagi paano nga ba o para sa kalaman ng lahat ang ating pagpapaliwanag po muna siguro dito sa binabanggit nating National Building Code, Engineer? Tama yan. Ang National Building Code, ito ay presidential decree na 1096 or kilala sa National Building Code. Ito ay na-enact noong 1977. Ito yung nag-establish para sa minimum standards ng mga public and private na building design, construction and safety and occupancy. Kailangan kasi natin ito upang sa ganun para masiguro natin yung mga para sa safety ng ating mga occupants. Yes, so Engineer, ito nga po may reklamo si Kapitan Felix Tagyam na may nagpapatayo po sa kanilang barangay na hindi niya alam kung ano po ito at wala pa niyang building permit. Bukod po ba sa kanya dito po sa syudad ng Tuguegarao ay marami po ba ang hindi sumusunod na mag-apply po ng building permit at paano po ang proseso nitong nasabing building permit po? Tama ka dyan, kasama katropa. Bali, marami talaga ang hindi sumusunod. Pero sa tulong naman ng mga barangay officials, kasi para sa kaalaman ng mga nakararami, tinap namin ang barangay officials. Kasama ko noon na miniting sila sa city planning officer natin saka si Sir Gerald Valdez ng Barangay First, na humingi kami ng tulong sa mga barangay officials para upang sa ganon ma-monitor natin kung may nagpapatayo sa kanilang area of responsibility na i-inform ang office namin upang sa ganon mabigyan namin sila o ma-issuean namin sila ng notice of violation. Kasi sa pagkakaalam po naman ng nakararami na sa Office of the Building Official po kasi medyo kinukulang kami sa strength when it comes to monitoring sa illegal yung mga nagpapatayo ng structure na hindi nag-apply ng mga building permit. Ayan, paano po ba yung proseso? Kailangan po bang dumaan muna sa barangay bago po makakuha itong building permit? Yes, oo. Kasi isa sa requirements namin para mas malakas ang coordination ng barangay sa LGU, ni-require namin yung barangay clearance or barangay certification for building permit sa area of responsibility ng mga barangay na gustong magpatayo ng bahay. So, hindi na ibig sabihin po ba kapag ang isang bahay ay pag isang pamilya ay gusto magpatayo ng bahay na ground floor pa lang at wala pang second floor at meron siyang planong magpatayo hanggang third floor, so kinakailangan mag-apply na sa agad o ngayon pa lamang i-apply niya na ng building permit, tama po kayo? Yes, tama yan. Kailangan i-apply mo na prior to your construction. Kailangan i-apply mo na yung necessary permits mo kung balak mo magpatayo ng 3 floors upang sa ganon ma-evaluate kung yung talagang ipapatayo mo ay angkop doon sa lugar at kung yung mga gagamitin mong materials at saka design and specifications na ipapasa mo sa office namin. So meron po tayong inspection muna upang malaman kung okay ba itong lugar niya bago natin issue kami building permit. Yes,
kasama katropa. Bali, meron kasi yung place na no build zone, ganon. Tapos meron yung place na yung parang nababaha siya. Dapat merong mga precautionary measures na gagawin upang sa ganon hindi naman nalalagay sa alanganin yung buhay ng mga maninirahan doon. Engineer, nabanggit mo kanina na yung violation, ibig sabihin po ba may mga hindi na nasumunod dito sa syudad ng Tuguegarao at paano po kapag hindi sila nakakomply? As to my knowledge, wala pa naman kaming na filean ng kaso, pero sa ano kasi sa ganitong proseso kasi yan, pag may nagpatayo ng bahay na wala siyang permits at nasabihan ng office namin, inform kami ng barangay official dun sa barangay nila, ini-issuean namin sila ng mga notices. Ito ay notice of violation for illegal construction. Sa experience ko naman sa aking pagkakaupo, wala pa namang na-issuean ng 3 notices, kasi pag na-issuean ka na ng 3 notices, that's the time na magkakaroon ng legal action. Pero sa experience ko naman, umaabot lang sa 2 notices, nagko-comply naman na sila sa requirements, permit na kailangan nila. Wala namang multa, ganyan. Sa ganong mga sitwasyon, pag may nagpatayo na nag-apply ng permits na ine-evaluate namin, bali binibigyan namin sila ng surcharge. Engineer, kasama natin ang ating dalawang angkor, si Katropang Christopher Solas at kasama din si Katropang Munding Punjab. Mga katropa, baka may karagdagan kayong katanungan regarding dito sa usaping ito. Okay, thank you so much Katropang JP, and good morning po Engineer Dong. Yun, sinasabi nyo na SOP, bago sana ihukayin noong unang poste ng bahay, nag-a-apply na talaga for building permit dapat ang sinumang magtatayo ng bahay sa Tuguegarao City. Yes, Katropang Chris, tama yan. Well, may mga requirements din minsan yung Air Transportation Office, lalo na kung nandyan sa Penge area yata at malapit na lugar sa runway. Yes, kasamang Katropang Chris, na kailangan talaga natin mag-secure ng height clearance sa CAAP kung malapit siya sa airport or sa along flight line. Kami nga dito sa Gosi, maski malayo na sa airport dahil tower ang itatayo ng radyo, nag-undergo kami sa ganung process CAAP clearance. Yes, kailangan talaga paglapas, lalo na pag mga tower, ganon. Opo. How about yung MGB geohazard something nila? Di ba may ganun din na may mga lugar na hindi dapat patayuan ng anumang istruktura? Yes, Katropang Chris, kagaya ng sinabi ko kanina na prior sa pagpapatayo sana ng mga structure or building, kailangan mag-secure ng building permit para upang sa ganun malaman natin yung no build zone, kasi meron yung sa MGB at sa SILUP natin sa land use plan ng city na meron yung no build zone dito sa area ng Tuguegarao po. So ito ho ba ibig sabihin sa mga gilid ng ilog? Yes, Katropang Chris. Kasi may mga nakikita tayong paskil na limbawa, yung nadadaanan natin dito sa ilog na hindi pwedeng tayuan ng anuman. Yes, yun, pansin natin yan na may nagpapatayo dyan. Pero yan po wala pa silang kaukulang permit po, kaya na-issuean sila ng violation po yan, Katropang Chris. Okay. So, marami ba yung hindi pa na-inform sa ganong proseso, engineer? Sa ngayon naman, na-inform naman sa pagkakalam ko kasi merong FB page na ang Office of the Building Official. Kasi alam naman natin na ang mga tao ngayon mahilig na sa social media. Kaya siguro naman through social media and at Facebook page ng Office of the Building Official sa City Engineer's Office, na i-inform na po na pa sila. Katropang Munding. Sir, Engineer Araw, sir, no? Kayo bilang city engineer, automatic ba na kayo rin yung building official? Yun po yung nakasaad
sa batas po sa na local government code kasi pag ang city engineer pag walang nakatalagang local building official is Kayo siya yung na po yung automatic. magiging local building official. So kayo yung local building official ngayon, sir, no? Yes. Oo. Katropang Munding. Tama yung ano nyo, tama yung ano na kailangan higpitan na rin talaga yung pagtatayo ng kung ano ng mga structure. Katulad niyan, merong hindi kumuha ng clearance na at na nagtayo ng structure. Katulad diyan sa sa may Balsain area. Yung other side niya, Katropang Chris, engineer, no, ay hindi pwedeng gamiting commercial. Dahil agricultural yung classification ng lupa. Dito sa other side of the road, ang classification niya is commercial. Pero doon siya nagpatayo doon sa agricultural. Kaya kung tingnan mo nakatenga yung doon yung isang building doon, di ba, engineer? Yes, Katropang Munding. Because hindi sila nag-consult sa inyo, hindi sila kumuha siguro ng permit para kahit papano na inspect sana before the construction. Nasabihan sana sila na huwag kayong magtayo rito kasi agricultural area pa yan, hindi pa yan converted into commercial. Kasi yun yung madalas na naging experience nyo, naging problema, engineer, di ba? Yes, Katropang Munding, Katropang Chris. Yan talaga yung nagiging problema. Prior sana sa pagpapatayo, kung nais nilang magpatayo sa isang lugar na alam nila na hindi pa pwede kagaya nun sa agricultural, is dadaan sila sa proseso na magpapareclass or magpapakonvert doon sa YouTube ng isang lupa. Upang sa ganun, ma-utilize nila yung area na po yun, Katropang Munding at Katropang Chris. At hindi basta-basta yung pagko-convert. A-apply mo pa yan sa DARIATA o DA para titingnan kung hindi na ba ito pwedeng, hindi na ba productive sa agricultural side, no? Hindi na ba ito produktibo? Pag hindi na produktibo, pwede rin convert. Pero tinitingnan din kasi yung kasi at least sa bawat LGU, merong at least 10% ng land area niya na gagamitin for food security program. Ibig sabihin, itong percentage nito ng lupa, hindi dapat kino-convert dahil kailangan natin ito para magkaroon tayo ng pagtatamnan ng mais, pagtatamnan ng gulay, pagtatamnan ng kakailanganin natin na pagkain, no? Requirement kasi 'yon. So, 'yun din yung pinakamahalaga na punto na dapat tingnan ng ating mga would-be applicants sa pagtatayo ng mga structure na sumunod doon sa proseso na binabanggit ni Engineer Araw para in the long run, sila rin naman ang madadali. Hindi magagamit yung structure nila. Baka hindi pa nila tatapusin na yan. Kapag natapatunayan later na, hindi pala pwedeng pagtayuan niya ng building. Kapag in-inspect ng engineering office. Gumastos pa. So with this, engineer, palagay ko, engineer, no? Yung ginagawa niyo na pag-iigpit na ngayon involving barangay, na dapat mag-issue muna ng barangay clearance bago yung pag-issue niyo ng permit at para yung barangay na magsabi, wala mo ng construction hanggat wala mo ng barangay clearance. Tama yun, Katropang Chris at Katropang Munding. Kailangan talaga natin na, kaya ng sinabi ko kanina na itinap na namin ang barangay officials upang sa ganun ma-monitor nila sa area of responsibility nila yung mga nagpapatayo or balak magpatayo ng struktura sa kanilang sinasakupan po. Pati mga figure hindi dapat doon sa mga lugar na binabahayin, engineer, di ba? Yes po, Katropang Munding, kasi may ordinansa po tayo na kung i-research natin, nasa Sangguniang po yan na may area po dito sa area ng Tugigaraw na bawal magpatayo ng piggery po. At saka requirement din yan dun sa DNR rules, no, na dapat yung pagtatayuan din ng ganyan mga pag-aalagaan ng mga hayop, dapat hindi rin basta-basta kung saan-saan. Hindi pwedeng buy-in, no? Oo. Yes. Oo. So anyway, mabuti at naisip yan na yung pagigpit na yan, engineer, para ito naman hindi lang naman para sa kagustuhan natin na maayos ang lahat, pero doon sa kapakanan din ng mga magpapatay ng building. Para tapnuhan na maikawa kung natayo nga biglang napatayo tapos hindi pala pwedeng pagtayuan yun. Sayang lang. Okay. Tama ka dyan, Katropang Munding at Katropang Chris. At least malinaw na sa mga barangay din, Katropang Chris. Yes. Okay, so yan lang muna siguro sa amin, engineer. Sa bagay, kung nandyan na yung mga barangay, mas madaling may paabot sa inyo na kasi kita naman sa building na habang ginagawa, may nakapaskil na building permit number. Kung wala iyon, ang assumption, baka hindi pa sila nakapagproseso. Tama yun, Katropang Chris.
Sa mga ibang syudad nga, dinidemolish ng city engineering yung mga hindi nakakuha ng permit eh. Dito, wala pa tayong nabalitaang ganun. Sa pagkakaalam ko, may na-demolish na po tayo ng floors niya lang, pero hindi yung building. Yung additional floor na lang. Opo. Okay. Dahil sumobra. Opo. Okay. So, umaabot sa ganun talaga kung hindi sumusunod sa regulasyon. Opo, kung hindi siya compliant sa building code po. Pero last resort naman yata yung ganun sa inyo, sir, no? Yes, katropang Chris, katropang Munding. Lalo na kung siya nang nagkamali, siya pang magmamatigas. Ang hirap kalabanin ng gobyerno kaya. So, engineer, yan lang muna sa amin mula dito sa studio. Paalam na muna natin sa kanya. Ipaalam natin na sa susunod na lang, mahirap na medyo mapahabain pa natin, engineer, no? Pero ipapaalam na namin na sa susunod siguro, yung tungkol naman sa mga ongoing na infrastructure projects sa Tuguegarao. May away yata ngayon sa SOCMED eh. Pero sa susunod na lang. Sa susunod na lang. Nagkainitan yata dyan sa Sangguniang, o nagkainitan ba o naging mainit ang talakayan? Oo. Tungkol sa infrastructure. Doon sa Linao. Linaw, At saka nadamay pa ngayon yung project yan sa Tansa. Multi-purpose building. Engineer, next time na lang kasi kung sinimulan natin yun, baka 10 o'clock na tayo matapos. Okay, sige. Salamat. Okay. Back to you, Katropang JP. At ayun mo na siguro, katropang Chris, na siguro yaman lang din nabanggit nyo at para na rin sa kaalaman ng lahat, lalo na at talagang controversial nga yung isyong yan, pwede siguro na magtanong din kay engineer kung ano na ang kasalukuyang update dyan sa controversial na issue dyan sa Linao East, particular dyan sa Mahita Ginod Street, engineer. Para sa kaalaman ng nakararami, ongoing na po ngayon yung pagsasaayos doon sa project na yon na naging controversial nga po na gaya ng sinasabi niya kanina. At the expense of the contractor po yon. Bali wala po tayong gagastusin mula sa pondo ng gobyerno po. Maraming salamat sila. Maliban na naman kung may karagdagan pa kayong gustong ibahagi na kasalukuyang sinasagawa ngayon na infrastructure dito sa siyudad ng Tuguegarao. Sa kaalaman na nakararami, marami tayong ongoing na construction or infrastructure project ngayon. Kung isa-isayin natin, siguro medyo kagaya sabi ni Baka alas 11 na matatapos. Chris at Katobang Munding na medyo mapapahaba yung oras natin. Pero nakikita naman natin na kung tayo ay residente or tao sa isang lugar na nag-stay or napapadaan tayo, nakikita naman natin na may mga infrastructure na ginagawa ang siyudad ng Tuguegarao sa ating lugar po. Maraming salamat, engineer. At yan, katropang Chris, katropang Munding ng ating panayam ngayong araw mula dito sa City Engineering Office. At muli natin nakasama si Engineer Wenceslao Araw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang JP Stacking, XFM News. Live report.